good morning at magandang araw dyan sa Pilipinas at sa ang sulok man sa mundo. Ayan, thank you for waiting. Dapat kanina pa. Okay, so live na naman tayo. Tignan lang muna natin dito kung tayo ba ay live na. Okay. By the way, paki-follow nyo yung ating Facebook, Maharlikan Travel and News. And of course, ang ating, ayan share natin to para bongga. At ang ating Maharlikan Network sa YouTube. Okay, meron pang isang channel na dapat ninyong puntahan. Alright, tignan natin to. Pamaiksin. Live na live. Okay. So, syempre, na-proclaim na ang mga senador at ang mga kahinahinalang, mga kahinahinalang imposibleng nanalo. Diba? Ngayon ay na-proklama na. At ang pinakamalungkot dito, mga kababayan, ay hindi pumayag itong si George Garcia doon sa apela ni Attorney Torion, Pastor Kibuloy, doon sa manual na counting. So, yun yung nakakalungkot. Okay? Kaya nga, sabi ko kahapon, noong nakarang araw, paulit-ulit na lang talaga ang problema ng bayan. Ayaw pumayag ng COMELEC kasi nga naman malalaman, di ba, kung paano nila dinaya ang halalan, di ba? Kung paano dinaya, dahil kitang-kita nyo naman ang overvotes, yung mga discrepancy at kung ano-ano pang mga kadyutahan, okay, ni COMELEC. Alright? So, at si Mangga ay talagang suot-suot pa niya yung kanyang yung kanyang yung Jack Polo ng kanyang tatay. Okay, meron ako nababasa talagang in preparation for ni pangarap ni Mangga na maging presidente, or according to her, ito ay pagpapaalala sa kanyang mga mabuti daw na nagawa ng kanyang ama. So, napakalungkot kasi si Mangga na sinusukan ninyo ay nakalusot. Sabi ko nga, siya ay chairman sa Committee on Electoral Reforms. Pero tignan natin, wala namang gagawin yan. Hindi naman, alam mo yung mga politikong yan, wala naman silang will para talagang imbestigahan yung dayaan sa eleksyon na yan. Kung sila mismo ay nakikinabang sa pandaraya. Right? Kung sila mismo ay nakikinabang tuwing eleksyon or every 3 years, so yan yung pinaka malungkot na sitwasyon nyo dyan sa inyong buhay sa Pilipinas. Pero syempre, mabago lamang yan ang ating gobyerno pag nagkaroon tayo ng matinong presidente. Okay? Matinong mga namumuno sa atin. Naramdaman na natin yan panahon ni Pangulong Duterte, pero ngayon ay naglaho na parang bula at nakita nyo. So, I believe, next election, di ba? 2028, like 1.5 years na lang, di ba? Magpe-prepare na naman uli, di ba? Ang mga kandidato sa kanilang pagtakbo. So, ganun lang umiikot yung buhay ng mga politiko. Pinaghahandaan nila yung eleksyon kasi nga karamihan sa kanila, ang eleksyon ay negosyo. Ang eleksyon ay negosyo, ang pagiging politiko ay trabaho, 'di ba? Pinagkikitaan kasi pinagnanakawan nila ang kaba ng bayan. So, yes, So ngayon, mga kababayan, it's so tiring, no? It's like ko sinasabi, parang buhay lang natin 'yan. Okay? Minsan pagod na pagod kayo magtrabaho everyday, tapos paulit-ulit na lang yung buhay nyo, walang asenso sa buhay, dahil lalo na kung nasa Pilipinas ka, kulang pa yung kinikita mo and everything. Tapos, samantalang yung mga politiko, paulit-ulit din yung kanilang panloloko sa inyo. Paulit-ulit din ang pandaraya. So ngayon, sabi ko nga sana wag talaga tigilan ng Duterte 10
lalo na yung mga hindi pinalad. Well, I don't think na hindi sila pinalad eh. Nung hindi nandaya, siguro yun yung words natin na gagawin. Yung mga hindi nandaya, kaya hindi sila nakapasok sa top 12. Sabi nga natin, nire-represent ng Duterte 10 ang Mindanao, Visayas, OFW na talagang makikita mo yung significance, you know, ng pag-promote ng Duterte, ni Pangulong Duterte, at syempre ni Vice President Sara. Nag-usap nga kami ni Spokes Harry kanina. Sarap na buhay ni Spokes Harry, kahit na tina-target ng mga honghang. Nagletsyon-letsyon sila dun sa The Hague and everything. So tinanong ko si Spokes Harry. Sabi ko, Spokes, ano ko sa kanya? Syempre naniniwala naman siya na may discrepancy talaga sa halalan and everything. So sabi ko, papaano yan kung ma-proclaim na? Okay, so hindi na ba pwedeng hindi na ba pwede nating bawiin yung kunyari, di ba? Hindi naman talaga nanalo si Mangga, hindi naman talaga nanalo si Matching, hindi naman talaga nanalo si Bam, o o si Lapid, o sino pa? Si Lacson, o si Soto, di ba? So sabi ko, mababawi pa ba natin yan? Mahirap na daw. As a lawyer, syempre nagtatanong tayo, sabi ni Spokes Harry dyan, mahirapan once na mag-proclaim, alam mo naman, sabi yan ng ganon. So parang magiging ang mangyayari, let's say for example, kahit na mapatunayan natin na nandaraya sila, paano natin mapapatunayan na nandaraya ito mga hinayupak na to? Sabi nga ni Spokes Harry, sinabi rin Attorney Blanchard, mahal ang electoral protest. Saan ka kuha ng pera yung mga magpoprotesta na yan? Diba? Unless lang kung, para sa akin, kung magnanakaw sila katulad ni Marcos, 'di ba, na ang daming pera nung siya ay nagprotesta doon kay Leni Robredo. So, eto yung malungkot. Kaya sabi ko, Spokes, so ganun na lang, Spokes. Sabi, ganun talaga, Maharlika, kaya ang lungkot ng buhay natin sa Pilipinas, ganyan, o mga mandaraya. So, pero mas maganda na ngayon pa lang, according to Spokes, na talagang i-push na itong pandaraya nitong mga makina, yung mga kapalpakan ng makina, yung pinag-usapan natin. So ako nalungkot ako ng morning, sobrang aga kami nag-usap, no? Sobrang aga. But anyway, so yun. Yeah, napoklaim na yung top senators, By the way, may nabasa ako si Berwin D, Berwin D ng Japan, nalungkot si Berwin kasi daw yung mga senators na sinuportahan natin niya, okay? I don't know, kasi hindi ko naman napanood, Berwin, no, yung buong chuba-chuchu doon sa proclamation kasi wala akong nabubuisit ako panoorin dahil alam ko na nagkaroon ng dayaan. Hindi man lang daw pinasalamatan ang mga OFW. Hindi nga ba? Pero kung in general naman, na pinasalamatan ng mga taong bayan, kasama na tayo lahat doon. Diba? Baka nakalimutan lang nila at yan. Pero kasi mga OFW dahil sobrang, alam nyo, ang OFW votes kasi sa hindi nakakaalam na hindi pa nakakaranas ng pumupunta sa ibang bansa at nagtatrabaho, mararamdaman mo talaga yung minsan magtatampo din yung mga OFW kasi yung mga OFW na yan, napakahalaga ng araw nila. Yung mag-vote ka lang, di ba? Although yung online nga. So, siguro may ganung tampo. So, but sige na lang, hindi ko naman napanood. Pero kung meron man, ayok ma-realize, yun nga yung malungkot. Di ba? Ang malungkot na karamihan sa mga politiko, after na nila tayong mapakinabangan, okay? I'm not saying, kasi di ko napanood. Ito in general lang, I don't know kung sino doon. Yun talaga ang masakit na katotohanan. Yung iba nakakalimot kahit magpasalamat. Ako naman bilang isang supporter ng isang politiko o ng supporter ng katotohanan, hindi naman ako nagdadamdam whether banggitin tayo or that, no? Pero syempre naiintindihan ko ang inyong mga sentimiento. Sabi ni Katrina Luis, si Camille di nagpasalamat. Saan siya? Di nagpasalamat kay VP, hindi ba? Pero si Mangga nagpasalamat kay Pangulong Duterte at saka kay Vice President Sara. Okay, sige, hayaan mo na muna. Let's give them the benefit of the doubt. Abangan na lang natin. Ito si Camille kasi very promising ito. Kaabang-abang yan dahil yan ay baguhan, kumbaga, sa Senado, right?
Okay. Alright. Sabi ni Marjo Evangelista, Maharlika, ang ganda-ganda mo. I love you. I love you too, darling. Okay? Ayan. Si Rainy nakita ko kanina. Okay. Baka makauwi na daw ang ating Pangulo, Madam. Sabi ni Rolando Guerrero. Alright? Ayan si Erich. Yes, si Erich Sylvester. Isa pa yan. Okay, sige. Hayaan mo na muna yan at wala tayong magagawa. Kung ako nga lang ang may power, di gurgur na lahat yan sa pamamagitan ng kulam. Di ba? Gurgur na lahat yan sila sa pamamagitan ng kulam. Tatanggalin ko sila lahat sa kanilang pwesto. Itatapon ko sila sa Kumunoy. Di ba? Lahat ng mga jutang Genimes. Meron naman daw si Camille na nagpasalamat. Okay, fine. Okay, ano pang topic natin by the way? So, ayun, si Inday Sara ay mayroong malupit na litanya. Ang sabi ni Inday Sara recently sa kanyang interview, mga kababayan, regarding sa kanyang impeachment, sabi niya, ito ang exact ng sinabi, okay, na yun nga, yung mga lawyers niya ay kompleto naman at I mean, full naman ang preparation sa kanyang kaso. Sabi dito niya, of course, they do not, sabi niya, of course, they do not want a trial. Sabi niya, as a lawyers, referring to her lawyer, alam naman natin ang galawan ng mga abogado. Madami silang paraan sa batas, okay, as a legal recourse for their clients. Sinabihan ko na rin ng aking mga abogado, sabi niya na I truly want a trial because I want a dugu-dugu, ligo-ligo. Mag-ingat tayo kasi itong algorithm nitong internet dito, na ano nila, na katulad ni Castro, ni Taratara, hindi niya, mahina ang ang comprehension. Tama ba? Mag-agree kayo? Itong social media, ang hina ng comprehension. Diba? Hindi nila literal yung mga sinasabi natin dito. The same thing, mga kababayan, yung si Taratara. So, nililiteral nila, kaya baguhin na lang natin yung mga wordings na gusto ni-indict ng dugu-dugu, ligo-ligo. Sabi niya, I want a dugu-dugu, ligo-ligo. Okay? Patungkol nga dito sa, napakatapang talaga ng sa pananalita ni Inday. Pero hindi po ito ibig sabihin ay literal na gusto niya ng dugu-dugu, ligo-ligo. So, sa ating salitang kanto, gusto niya ng bakbakan. Gusto niya ng bardagulan sa harap ng ng korte diyan sa Senado, di ba? Sa impeachment court nila kung yan ay matutuloy. So yun ang gusto ni Inday ng dugo-dugo, ligo-ligo. May mga nababasa kasi ako na mga hunghang, okay? Na mga aliporis na mga bangag na nililiteral nila na parang ito daw ay inciting na naman. Ako, may kaso na naman daw si Vice President Sara. Pero kahit na titignan mo yung salitang yun, okay, hindi naman pwedeng literal, depende sa konteksto ng sinabi niya. Sabi niya, gusto niya ng trial at talagang gusto talaga niya ng dugo-dugo, ligo-ligo. So, ang pagkakaintindi natin dito mga kababayan, sabi ko nga sa salitang kanto, magbabakbakan tayo, head-on tayo. Sige, parang ang ibig sabihin nintay. O sige, mga yawa mo o sige, mag-trial tayo at malaman natin kung ako ba ay what? Ako ba ay may ginawang kasalanan dahil lahat ng binato nyo sa akin, well, hindi sinabi during that time. Alam naman natin na lahat ng binato kay Inday Sara ay talagang, na clear niya na yan nung kanyang sinagot. Even yung sa DepEd, di ba? Na-clear na yan ng COA, yung mga ibang mga sinubmit niya. Then, sinabi nga ni Inday Sara dyan, during the congressional hearing ng mga yawa doon sa Kongreso, bakit sila nag-hearing, bakit sila pala nag-audit, hindi naman sila mga taga-commission ng audit, nandiyan sila para gumawa ng batas, mag-amend, di ba, mag-panukala ng mga batas, hindi para mag-audit. So, halos sinagot naman ni Inday yan, at bakit si Inday Sara nga lang ang talagang katangi-tangi na iniimbestigahan tungkol sa confidential funds na ito, which is hindi lang naman siya ang bukod tangi na may confidential fund, yung bilyon, di ba, ng mga confidential fund, okay, na ninanakaw ni Bangag Jr. ay ayaw imbestigahan. Kaya sabi ni Inday Sara, gusto niya ng dugo-ligo.
Kaya gusto niya ng bakbakan talaga sa korte, mga kababayan. Yan po ang konteksto niya na hindi yan inciting, na literal na gusto niyang tumulo ang mga dugo-dugo ninyo, mga dodong, mga dugo-dugo, mga buwisit kayo. Ay, nako, talaga naman, nabasa lang ako, naloka na talaga ako. Sabi kang bubobo talaga nito mga bangag na ito. Hindi ba lang mag-Google ba? O yun, si Mr. Google. Wala na si Mr. Google, no? Nag-loser na. Ngayon, mga pabayan, ano yung, tingnan natin yung sinabi ni Inday Sara. Ang sabi pa ni Inday Sara, ayan, nung nasa, napanood ko nga siya kanina. Sabi doon sa kanya ni Pulong Duterte, oy, kalalabas mo lang sa simbahan, Daya, huwag ka magkipag-away. So, alam mo, iba din alam mo si Sara Duterte, iba rin talaga mag-inject, ng mga, ng mga jokes eh. Iba rin yung mga diskarte niya, parang tatay niya din. But, ayun na nga, so, ano sabi dito? So, tinanong siya kung ano daw yung kanyang expectation dito sa, sa magiging kaso niya nga. Sabi niya, wala. Okay. Sabi niya, wala akong expectation. Expectations of acquittal or a guilty verdict. Sabi niya, basta lang sa akin, tinatanggap ko na kung ano ang iyong magiging verdict. Guilty man yan or acquittal, sabi niya. At ang sabi pa ni Inday, sabi niya dito, ay talagang, yun na nga, gusto niya ng trial at tinanong din siya patungkol doon sa result ng election. Sabi niya, kung may mali siguro na magbilangan ng, mali siguro, sabi niya, dali. Okay. Yung tungkol sa yung mga, kung happy daw ba siya sa result ng eleksyon. Ang sabi naman niya, parang okay naman siya, pero na para sa kanya, sa puso niya, panalo yung mga sinuportahan niya kasi narinig naman niya yung mga naging pagtatalumpati nitong mga Duterte 10 at ang iba pa. So, wala naman siya magawa eh. Kaya nga, di ba? Wala siyang magawa so far. Kaya nga dapat talaga itong ating mga abogado, pagdating dun sa pandaraya sa eleksyon, ngayon pa lang simulan na dahil 1.5 year from now, ay maglalaban na naman tayo sa halalan. So, kung paulit-ulit na lang, talagang, dadayain at dadayain talaga ang magiging result na ito. Si Inday Sara, kung tatakbo siya, siyang magiging number 1 na bibiktimahin ng mga kalaban kung hindi ito masusolusyonan. Ngayon pa lang, dapat masolusyonan na talaga. Okay? Yun, ang sabi pa rin dahil going back sa impeachment, masasabi niya, tanggap niya na kung ano yung magiging ending nitong impeachment laban sa kanya. So ngayon, mga kababayan, kaya nga sabi ko, ang mga pahayag ni Inday na talagang nanghahamon siya, okay, ready na ako trial tayo, ganito, ganyan. Magdugo-dugo gang tayo, di ba? Ito ay nakikita mo na after itong election, although nga may reported na mga pandaraya, ay lalong lumakas nga yung mga Duterte. Di ba? Tignan mo nga ang buwelta ng Malacanang, anong sabi? Ang Pangulong Bangag ay wala namang sinasabi patungkol dito sa impeachment ni Vice President Sara, mag-focus na lang daw tayo sa trabaho, ganito ganyan para sa taong bayan. Yun ay mga kasinungalingan. Yun ay kasinungalingan, mga kababayan. In the first place, si Bangag, si Liz Satanas, si Tambaluslos ang nagtrabaho para dito sa impeachment ni Inday Sara. Narinig nyo na uli kay Toby Tiangco, di ba, yung kanilang campaign manager. At ngayon, nagbabanggaan sila nila Asidre, di ba? Kasi, I believe, parang nabura ba yung interview? Tama ba? Para basta ko kay SAS, pinabura ba o nabura? O whatever, pinabura yung interview ni Toby Tiangco regarding dun sa pag-amin niya na nakikipag-ugnayan siya kay Marcos Jr., kay Bangag Jr., okay, dito sa impeachment laban kay Inday Sara. Sinabi nga ni Inday Sara na alam niya, narinig niya, na binigyan ng tig 1.5 million cash yung mga pumirma plus 6 million, di ba, doon sa mga ayuda-ayuda nila, sa kanilang mga bawat distrito. Pero aside from that,
ay meron pa ngang binanggit si Tiangco na meron talagang ano tawag doon, conditional release noong mga pork barrel o yung mga ayuda. Okay? Ngayon, mga kababayan, so wala namang bago. Okay? Kung nakikinig kayo sa vlog natin 2023, bago pa si Inday nag-resign dito sa mga bangag, di ba? Sinabi ko na talaga na i-impeach si Inday, tatargetin si Inday, i-ICC si Pangulong Duterte, si Bato, di ba, yung mga kaalyado, vlogger and everything. So lahat naging totoo. At ngayon, masyadong malinaw na mismo yung itong si Tiangco ay umamin na naka-apekto sa alyansa ng mga bangag yung ginawa nilang pa-impeach kay Inday Sara sa pakipagsabwatan ni Bangag at yung pagpapadukot nila kay Pangulong Duterte. Okay? So kitang-kita nyo, kaya itong bagong matahas o matapang na bigkas ni Inday na gusto niya ng trial at gusto niya ng dugo-dugo, ligo-ligo na labanan, ay magpapakita ito ng more power kay Inday Sara. Ito yung impact nito sa taong bayan. Nakita ninyo? Yung impact, itong midterm election sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Nakita ninyo yung impact ng OFW, majority sa iba't ibang bahagi ng mundo. No wonder, may nagtampong palangga, di ba? Ay talagang naniniwala sa mga panawagan, sa mga litanya ng pamilyang Duterte. Di ba? Kaya etong ano na ito, etong statement na bago ni Inday, mga kababayan, ay malalong lalakas si Inday Sara sa kung siya ay kung siya talaga ay tatakbo ng 2028 kasi mismo etong mga kakampi ni Bangag katulad na ni Toby, si Toby Tiangco ay talagang naramdaman nila na talagang ang power ng Duterte, ang sabi nga nila sabi nga ni Tiangco sa 90 days na campaign period ay isang beses lang sila pumunta sa Mindanao kasi ayaw nilang magsayang ng pera. Diba? Kasi there's no point para mangumbinsi sila at gumastos sila doon kasi hindi na nila makukumbinsi ang Mindanaoan. Galing po yan mismo sa ngangabels nila. Kaya napaka-imposibleng manalo si Matching, yung mga nanalo doon. Si Erich manalo, di ba? Yung laging number one kunwari doon sa kanyang survey, di ba? So, imposible yan. Kung yan talaga bibilangin natin ng boto, mga kababayan, dyan sa voters receipt na yan, kasi hindi pumayag itong buwaka ng inang COMELEC na ito, na yun, kung ating mga magagaling na abogado, ay gumawa talaga ng legal na remedyo para ito ay isulong at nang panagutin yan talagang COMELEC commissioners na yan at just si George Garcia. So, ganun pa man, kitang-kita ninyo ang epekto ng pagigipit pang-aapi nila kay Inday Sara. By the way, 17, ngayon ba yung ano ninyo? Hindi, kanina. Ngayon, di ba, May 17, mayroong event dyan sa Daig. May 24, mayroong event. And I think May 31, darating si Vice President Sara dyan dahil birthday niya, di ba? So, mabalik tayo dito sa panghihina at pangunguluntoy ng mga pototoy ng mga bangag. Di ba? Ang mga pototoy ng mga bangag ay talagang nanguluntoy dahil nakita nila yung power ninyo. But it's so sad para sa ating mga matatalino na mga abogadong kandidato katulad ni Lambino, ni Rodriguez, di ba? Bondok at yung mga kasama pa nila ay talagang lagi silang binitbit yun ng OFW, binitbit yun sa Mindanao, sa Visayas. Ngayon, mga palangga, tignan mo, dahil, ewan ko, ako lang assessment ko lang, Kati Binag, andyan ka ba? Pakiassess nga itong si Toby Tiangco kasi mukhang mukhang iba yung yung muestra pala. Ilonggo yun muestra ng kanyang pagmumukha mukhang yakmo. Alam niyo yung yakmo? Nga ganon. So tingnan mo ngayon kasi nag-aaway-aaway sila ngayon, di ba? Dahil itong si Asidri na bata-bata ni Tambaloslos, mga kababayan, ino-oppose niya yung kanyang kakampi. Alright? Ino-oppose niya. At sinasabi niya na 100 daw sa, I think 100 sa 115 na Congress na pumira sa impeachment complaint ni Inday Sara ay nahalal. I don't know how true, di ba? Hindi ko naman alam kung sino-sino yung mga nahalal. Di ba natin
na ulirat yan, mga kababayan. So, kaya ngayon nag-aaway-away na sila. Okay? Hindi kaya ito dahil si Tiangco ay nag-aay ng pagiging sa speakership? Or, di ba? Actually, binanggit ni Inday Sara din yan, ano? Na parang kinausap niya si Pulong na, maybe, if you're interested sa speakership, something like that, hindi daw sumagot si Pulong. Pero eto, okay? Eto yung sasabihin natin sa inyo. Ayon sa ating puting ahas, teka lang 2 days ago pa yun niya sinabi sa akin eh. Tignan lang natin. Oops. Ayon sa ating puting ahas, mga kababayan, alright, eto. Meron akong chika sa'yo, okay? Chika boom boom. Alright, sabi niya, merong circulating rumors, usap-usapan, okay? Sabi niya, there's a circulating rumors, sabi niya, and big chances that once Congress reopen its session on June 2nd, June 2, there are 2 impending magkukudeta daw sila, okay? Ngayon, eto, sino? Okay, according, hindi natin alam kung totoo to kasi, pero alam mo niyo, itong puting ahas na ito, laging, wala pang nireport to na mali. Right? Jinggoy or Mark Villar as interim Senate President until SONA on July 28 to pave the way for Soto. Oh. Or, ito daw ang usapan, Sandro, okay, si Charis as interim speaker until Albi Benitez takes over by last Monday of July. SONA and opening of 20th Congress. Okay? Ito mga kababayan, abangan nyo to. Kung mangyayari ito. Kasi ito daw usap-usapan, so magkakaroon ng may faction. Okay? Maglalaban-laban sa Congress. Jinggoy or Mark Villar daw. Okay? Then, Sandro Marcos and as interim speaker and Albi Benitez. Bantayan natin yan. Kasi never pa nagkamali yan. Ang ating puting ahas. Kayo, sinong gusto nyo? I don't know, kasi si Kong Marcoleta, di ba bago lang? I don't know yung, tawag dyan, yung rules sa Senate pagdating dyan, di ba? Ayun na nga, sabi ni Sin Yishing, hindi natin alam. Pero kung ako lang ang masusunod, I don't know, we're talking not Marcoleta, wala na pala si Kong Marcoleta sa Congress. Senador na pala siya, di ba? Congratulations. So, I'm talking, mga kababayan, ito ay what? Okay? Sa Congress, ito nga si Isandro. Pagdating naman sa Senate, ayun, si Jinggoy or si Villar. So, tingnan natin kung balik ako kay Kong Marcoleta, kung siya ba ay possible ba? May lawyer ba dito? Tanong nga kay Tanong natin. Huwag tayo agad maniwala kay Toby, ba't niya nililinis si BBM? Tungkol sa budget, ba't niya pinirmahan? Alam niya naman. No. Hindi tayo, naniniwala tayo sa kanya, hindi dahil nililinis na si Bangag, mga kababayan. Naniniwala tayo kay Tiangco na lumabas mismo sa bunganga niya na talagang si Bangag, si Marcos Jr. ang nasa likod ng pagpapa-impeach kay Inday Sara. Kasi nga threat sa kanila kay si Inday Sara sa kanilang plano kung sino man ang kanilang presidential sa 2028. Kasi gusto ng mga, alam mo kung bakit gusto nila manatili. Kasi the moment na si Inday Sara ay maging presidente o hindi nila kaalyadong presidente, pananagutin na lahat ng bagong gobyerno ang ginawang pagnanakaw nila muli, ang kidnapping na kanasasangkutan ni Lisa Tanas at ng Bangag Administration, ang palboronit, lahat yan pananagutin. Kaya kailangan nilang magkaroon ng presidential na kakampi sa kanila para hindi sila mapanagot sa lahat ng kanilang kadyatan. Ngayon, from 2022 hanggang 2028, kung aabutin pa sila ng 2028. Kaya nga ngayon pa lang, kayong mga palangga ko na mga Duterte lovers, Duterte supporters, hindi na dapat tayo tumitigil. Kasi mabilis lang ang panahon. Sisirain nila si Inday Sara. Diba? Tatanggalin nila sa picture. Kasi ngayon pa lang panalo na tayo eh. Diba? Hindi pa nga all out talaga yung campaign ni Inday Sara kumpara sa mga nakaraang campaign na ginagawa niya.
Wala pa yan eh. Pangulong Duterte andun. Diba? Nakadetain. Wala pa. Wala pa to sa kalingkingan yung mga ginawa nating campaign in the past. Pero nakita ninyo kung paano mahalin, tangkilikin ang Pangulong Duterte. Ang nakakatakot niyan, hindi, wag na lang muna yon. Wag na muna yung kakatakot. Baka masyado pang maaga magsalita tungkol doon. So anyway, walang nakakatakot sa ngayon. Kasi ang takot sa atin ngayon ay ang mga bangag. Dahil ramdam na nila na napakalakas ang Duterte family. Napakalakas at kitang-kita mo yung determinasyon ni Sara Duterte na gusto niyang durugin, gusto niyang magdugo-dugo, magligo-ligo sa magbabakbakan sila dito sa impeachment trial na gusto nilang gawin kay Inday Sara. Okay? Alam nyo, baka pinag-iisipan pa nila kung ito ay itutuloy nila itong impeachment trial kay Inday. Kasi alam nyo kung bakit? Pag nilagay nila dyan si Inday, nilitis-litis nila yan, the more na magiging popular ang atin nyo. Diba? The more na mamahalin si Inday Sara ng taong bayan. Yan yung katotohanan. It's like early campaigning for Inday Sara. Nakatani yung protest vote. Yung pag-api-api nila sa mga Duterte. Imagine mo, wala nang kahirap-hirap si Pangulong Duterte. Landslide. Yung mga jutang gini ng kalaban ng mga Duterte, nilamon nila ng buo. Diba? So how much more, araw-araw, ay hindi naman araw-araw, kung regular natin, makikita si Inday Sara, lalo natin makikita yung galing niya at ang galing ng mga abogado niya at makikita natin yung kasyungahan ng mga umuusig sa kanya, yung mga kawatan. Diba? I'm so excited kasi hindi ko alam kung ano yung, alam mo naman ng mga Duterte pag nakipaglaban. Diba? Lagi may surprising moment. Hindi mo alam, baka, baka hindi kayanin ng kalaban. At eto, sa totoo lang, para sa akin, maging edge to ni Inday Sara sa 2028 kung siya ay tatakbong presidente. Kasi siya pag-uusapan, iikot ang mundo natin sa kanya. Right? Iikot ang mundo natin sa kanya. And I believe, okay? I believe dito ay hindi nila may impeach si Inday Sara. Dahil nakita naman din natin ang lakas ng mga kapartido niya dyan, wag lang may mag-traidor. Kaya nga, hindi natin alam kung sino ang pwedeng mag-traidor kay Inday Sara sa mga taong sinuportahan niya. Hindi rin natin alam na yung mga hindi re-electionista na nandiyan na hindi natin alam na talagang sila ay sumusuporta kay Inday. Kaso lang, ngayon sila ay naninimbang dahil kung nilalaro nila ang pangag administration, we don't know. Pero ang pinaka-worry ko dyan, sino kaya ang magtatraidor sa mga Duterte? Tandaan ninyo, laging may traidor. Tingnan mo ang ginawa sa kanya ni Bangag. Meron pa tayo dati, no? Marriage made in heaven, may mga gano'n pa si Amy. Naalala ko, I think sa kasal yun ng anak ni Bong Revilla na, nag-traidor din sa mga Duterte. Kita mo talo. Nagpaluha-luha pa ako noon, si Inday, marriage made in heaven, si Inday Sara, tsaka si Bangag, putangay na. Ginago tayo, mga hinayupa. So, mga kababayan, so itong itong darating na impeachment pala. Darating na impeachment, edge ito ni Sara. Free pa to free mileage. Para makapag-campaign siya sa sabi ko nakatutok tayong lahat, di ba? So yan ang napakaganda mga kababayan. So, kaya sabi ko kanina, ano yung impact nito kay Inday Sara? So, yung atensyon talaga bonggang-bongga. At makikita natin yung kung ano man ang i-depensa nila, yung atensyon ng taong bayan, ma-highlight ang kapalpakan ni Bangag, lahat ng katiwalian ng administrasyong Bangag na ito, mas lalong makikita ng taong bayan. Sa pamamagitan nitong ganitong klaseng impeachment trial, mga palangga, dito natin magigage kung gaano talaga kamahal ng taong bayan si Inday Sara. Baka mamaya araw-araw kayo nasa Senado, baka nagpa-party kayo dyan. Para nagpapakita, baka punuin niyo yung kalsada kapag nagkaroon ng impeachment trial.
baka hindi na makadaan yung mga jutang ginimes na umuusig sa kanya ng mga kawatan dyan sa Senado na yan at saka sa Kongreso. Di ba? So, ang ano natin dito, mga palangga, para sa akin, yung pinapakita ni Inday ngayon na sabi niya, gusto niya daw talaga ng dugo-ligo trial, so gusto niya makipagbakbakan dito sa impeachment na ito. Ang nakikita ko to, talagang itong si Inday Sara, maldita talaga to. Maldita talaga to. Diba? Iba yung strategy niya eh. Sabi ko nga, hindi naman nagbubukas ng bibig niya, diba? Nang hindi niya pinag-iisipan. Hindi niya magbubukas ng bibig si Vice President Sara na hindi niya pinag-iisipan yung mga sinasabi niya. Diba? Hinahamon nga niya eh. Hinahamon niya yung mga gustong magpa-impeach sa kanya na bangabangag. Ito ay nagpapakita si Inday Sara ng talagang, sige, gusto nyo ha? Sige, ibigay kong hilig nyo. Gusto nyo akong i-impeach? Okay, let's go. Simulan na natin ngayon pa lang. Di ba? Simulan na natin. Ano ngayon? Harap-harapan na nalalaman nyo na talagang pagpapa-impeach kay Inday Sara ay political. Hindi dahil siya ay nagkamali, siya ay may nilustay, siya ay nagkasala sa batas o nagkasala sa taong bayan. Kitang-kita ninyo, sila mismo ngayon ay nagbabangayan, ang kanilang campaign manager mismo inamin na kaya pumirma itong mga buwaka ng inang mga kongresista dahil sa ngalan ng salapi. At yung mga hinayupak na yan, dapat nga ay makulong, mga kababayan. Dapat talaga managot yung mga yan, dapat i-shoot na talaga sila lahat sa kumunoy at hindi na pamarisan. Ganun na lang ginagastos ang pera ninyo pag may trip sila na politiko na gusto nilang ipa-impeach, o sige, babayaran ko kayo, tigpa 5 million kayo, tig 10 million kayo, whatever amount, o basta pumirma lang kayo kasi gusto ko to tanggalin tong kalaban na ito, kasi nga, threat ito sa aking kandidatura, ganyan-ganyan. Imagine nyo, ilang milyon ang binigay, o bilyon ang binigay sa mga ulupong na pumirma, imbis na ibigay sa inyo, proyekto, social services, and everything. Magtatatlong taon na si Bangag. Okay? Wala pa rin kayong makitang tangible, okay, na kanyang ginawa para sa inyo. Ang nakikita nyo, krimen, mataas na presyo ng bigas, extortion, polboroni, kidnapping, at kung ano-ano pa. At sinasabi ni Bangag ngayon, di ba, dahil nakita nila malakas ang Duterte, sabi ng kanyang tagapagsalita, hindi yan ang layunin ni Bangag. Kailangan daw, dahil tapos ng eleksyon, magkaisa, chuchu-chuchu, eklabush. Jutang ginimes, wala silang ginawa. Pag-upo ni Bangag, tinrabaho nila ang mga Duterte. Tinrabaho nila ang mga taong para sana sa bayan, katulad ni Atty. Vic Rodriguez, na nag-resist na wag mag-appoint ng mga kawatan. Pero ano nangyari? Okay? Yung mga palangga ko na wala pa ring book. Ayan. Nandito lahat. Kaya ako naisip ko, si Atty. Vic Rodriguez, kaya talaga number 1 yan para sa akin. Dahil na naginip ako, binawasan yung boto niya. 5 milyon, di ba? Kaya talagang ito, tinrabaho siya na hindi siya maupo. Nilagay ba naman niya sa libre? Ikaw naman kasi palangga. I love you, palangga. Diba? Hindi. Tama lang. Nilagay kasi ni Atty. Vic Rodriguez ang mga kawatan, lahat ng mga alam niya dito sa librong ito. Kaya si Atty. Vic Rodriguez talaga ang number 1 target nila. So, Atty. Vic, okay, palangga na mo, okay? Huwag yung tigilan yung dayaan sa election. Huwag po kayong tumigil. Kasi gusto namin tumakbo pa rin kayo sa susunod. Okay? Dahil, yun nga lang, malungkot na naman. Ayan, tatakbo na naman Atty. Vic. Tapos, dadayain na naman tayo. Ay, nako. So, ngayon pa lang, ay mag-push na natin itong pakikipaglaban natin sa pandaraya sa halalan, mga kababayan. So, dun sa mga bangag na nagsasabi na, yun si Sara nyo, nag-ano na naman, gusto naman ng dugo-dugo na laban. Wala po, hindi po inciting yun. Meron inciting ng kabobohan nyo. Okay? Inciting ng kamangamango. Diba? Palibasa, yung mga utok ninyo, nadurog na ng pulburon. Kaya, hindi nyo inintindi, o magbasa-basa man lang kayo, mag-research man lang kayo bago kayo mag-react. Diba? Ang sinabi ni Vice President, simula na natin, china-challenge siya yung mga kalaban niyang
mga binayaran para magpirma sa kanyang impeachment. Yan yung katotohanan, mga kababayan. Kaya huwag ninyong tigilan itong mga walang hiyang. Ito, now, sabi ko nga kanina, dahil sa pagigipit, pangingidnap kay Pangulong Duterte, ano nangyari? Yung ICC prosecutor, ayan natin, headline siya ngayon. Ayan. Kita nyo? Ayan. Nakita nyo yan? Si Karim? Nakita nyo yan? Yan, headline ngayon yan. Mga kababayan, ang ang umuusig kay Pangulong Duterte na si Karim Khan, ayan, basahin nyo. Ayan, di ba? Nakita nyo? Headline ngayon, yaan ang taong yan. Siya lang naman ang isa sa mga umuusig kay Pangulong Duterte. Siya yung chief prosecutor. Okay? Si Karim Khan. So ngayon, siya ngayon ay nasasangkot sa what? Sa chuk-chak harassment. Yan na lang gamitin natin. Kasi ng algorithm ng mga hinayupak na to. Siya ngayon ay nahaharap sa chuk-chak harassment. Itong umuusig kay Pangulong Duterte ay kinarma. Although last year pa ito nangyari. Diba? At ngayon, temporarily nag-step down siya bilang isang chief prosecutor ng ICC. Imagine nyo, mga kababayan, siya ay inakasuhan ng chuk-chak chenes, alam nyo yan. At ngayon ay dinala na nga yan sa United Nations, okay? Diyan sa balitang yan, under UN Office of Internal Oversight Services or OIOS. So iniimbestigahan yan noong December 2024 pa. Dahil meron siyang hinablot, pinilit, 'di ba? Magamit tayo ng mga malupit na salitaan. May babae na gusto niyang kalantariin. According dun sa report na yan, siya ay bilang isang biro mo, yan ang umuusig kay Pangulong Duterte. Okay? Pinilit niyang makipag chuba-chuchu sa kanya, di ba? So according dun sa report na yan, mga kababayan, ay pang-aabuso sa kapangyarihan ni Karim, di ba? Karim Khan, kasi nga, syempre, ginagamit niya yung power niya, di ba? Pero syempre, itatanggi niya yan. Based on that report, ay tinatanggi niya. Ngayon, kukonect natin. Okay? Buti bumaba siya. Ano yung magiging impact dito sa kaso ni Pangulong Duterte? Diba? Iniimbestigahan nila si Pangulong Duterte. Tapos sila pala, yung tagapagmuno, ay walang hiya, nag-violate. Kung siya ay mapapatunayan, ay dapat nga kulong din siya dyan, no? Ikulong din sa ICC yung julul na yan. Diba? Nakita nyo? Dapat yan, kasi Pangulong Duterte, hindi naman pa yan napatunayan na siya ay nagkasala. Dapat yan, ikulong din yung mga ungas na yan. So, ang impact nito, mga kababayan, wala ng kredibilidad na mag-usig, na mag-prosecute yung ICC na yan kung mismo ang kanilang chief, ang kanilang chief prosecutor, ang kanilang kataas-taasang hukom, okay, ay nasangkot sa pangahablot o pang-chuk-chak o pamimilit ng Chukchakan Blues. Diba? Pinilit. Yan ang sabi. Ngayon, siya yung taga-usig. Tapos ngayon, inuusig ang Pangulong Duterte kasi nag-violate daw at ng iba pa ng human rights, nagkaroon ng yung mga human rights violation ng PRRD. Hindi ba ito human rights violation? Yung pipilitin mo na makipag-chuba-chuchu sa'yo ang isang babae o isang lalaki? Di ba? Kaya nga talagang tinraidor ang Pangulong Duterte. Ito ay impact na hypocrite. Ito ay mga politika lamang ang, hindi natin nilalahat, ang iba dyan sa ICC. So dapat nga talaga, tama nang din talaga ang desisyon sa totoo lang ni Pangulong Duterte at ni President Trump na kumawala dyan sa ICC na yan. Diba? Kaya yung taong yan, yung si Karim na yan, anong ginawa ng President Trump dyan? Yung mga assets nila dito, yung mga bank account nila dito, naka-freeze. Diba? Sinanction yung taong yan. Pero sa kadahilanan naman, yung gusto nilang mag-ikulong diba? Huliin si Netanyahu, diba? Israeli Prime Minister. So ngayon, mga kababayan,
Yan ngayon. Nakakita ninyo paano natin pagtitiwalaan yung ICC na yan. Yung kanilang namumuno ay lumabag din sa karapatan ng kababaihan. Di ba? Wala nang credibility ang ICC na yan. Mismo yung head nila. Alam mo, dapat dapat well, may mga nagwelga-welga, I think, na mga grupo ng mga women's group somewhere there sa Netherlands. I don't know, dyan siya sa dahig, mukhang wala naman. But anyway, you know, yung nag-raise nitong issue na ito ay mga grupo ng mga kababaihan na ayaw nila sa ginagawa ng prosecutor ng ICC dahil siya ay nangharbat ng, I don't know, kung nangharbat ba ng bilag, hindi ko alam. Basta dyan sa report na yun, nakikita ninyo, ay kino-urge niya yung babae. So, mga palangga, pwede siguro gamitin natin ng depensa to. Attorney Kaufman, baka pwede natin sabihin, paano kami maniniwala sa pagiging makatarungan nitong hukom ninyo kung mismo itong namumuno sa inyo ay naglabag sa karapatan ng tao, karapatan ng kababaihan na siya ay pinilit niya na makapag-tsuktsak o relasyon itong babae nito. Hindi lang ito isang babae, isa o dalawang babae, di ba? Tignan nga natin. Ayan, ICC. Basahin nyo. Sexual misconduct. Ayan. Kaya mo, International Criminal Court, prosecutor, ano mo yung itsura niya, sa totoo lang, nakakasyokot talaga. Diba? Nakakasyokot. Tignan mo to ha. Tignan pa natin yung iba. I think yan lang. Tignan mo itsura niya ito. Ito AP. Ayan ayan kakatakot. Nakita nyo? Ano masasabi nyo? So yan po yung prosecutor na umuusig kay dating Pangulong Duterte. So ngayon, pwede natin gamitin ng depensa yan. Ako lang naman naisipan ko lang na pwede siguro, sa usapang kanto, namumules siya ka, tapos ngayon uusigin mo ako. Paano ako maniniwala sa'yo? Diba? Paano natin mapapaniwalaan yung legitimacy nitong ICC na to na para sila sa katarungan? Kung mismo, etong kanilang tagapag-usig kapag yung chief prosecutor nila ay may kinasasangkutan na ganitong kaso. Huwag natin itong tigilan itong ganitong classic issue Dapat sa mga social media, I don't know kung anong gagawin natin. Siguro mag-usap-usap tayo dyan sa mga palangga sa dahig kung paano natin i-incorporate itong laban natin na palabasin ng Pangulong Duterte, tapos i-highlight natin yung kanilang prosecutor, yung chief prosecutor nila na, ito yung inyong boss dito, nasasangkot din. Pero syempre, ito ay dahil bumaba na nga siya temporarily, magkakaroon talaga ng epekto ito, negative and positive kay Pangulong Duterte. Kasi magkakaroon ng mga delaying tactics. Diba? Sa September, yun ang next na hearing. So, I don't know. So, kailangan talagang gumawa ng paraan ang mga abogado ni Pangulong Duterte diyan kung ano yung remedyo na talagang mapauwi na siya. At panagutin natin ang mga bangag. Right? So, walang credibility yung ICC na yan, mga palangga. Uy, ba't ganyan? Ba't may commercial? Hoy, may commercial lang hitaan. Makating jilong natin. Gross immoral conduct, sabi ni Citizen Insight. Ayun na nga. Maniniwala pa ba kayo sa ICC? Ay, pambili ng brief ni... Okay, walang pera. Imagine nyo I think ilan yun yung pinrelease ng Amerika, yung kanilang mga assets, mga bank account nila dito, hindi sila pwedeng umapak sa Amerika, di ba? Last year, not last year, nung pag-upo ni President Trump, di ba? Kasi nga, walang believe si President Trump sa ICC. The same thing, mas nauna pa nga si Pangulong Duterte. Di ba? Dahil si Pangulong Duterte ang unang, bago si Trump, ang unang kumalas dyan sa ICC na yan. Lebanese yan si Karim. Dito ako nag-work sa Lebanon. Mabait, amo kong lalaki, pero siya kakaiba. Kilala mo? Uy, Janet, Rosh, meron kang personal na sa kanya, interaction? Sagutin mo ako, Janet. Right? So ngayon, mga kababayan, ang mga pangyayari ngayon na balitaan nyo si Arnel Ignacio.
Oh, di umano, siya ay what? Merong, tingnan natin kung magkano. 1 point, ano yun? 1 point something, ayun, 1.4 billion na anomalyang transaction. So, ina-accuse nila si Arnel Ignacio, di ba, na pinalitan na nga as dating OWA administrator, pinalitan ni PY Kuanan, di ba? Na-meet ko to, alam mo, na-meet ko tong yung PY na pinalit nila. Ang tanong ko lang, okay, ikaw Arnel, ayan, pinupuruhan ka na. Kasi may mga nagrereklamo sa kanya. Okay, ginamit na yung OWA fund. Okay, para bayaran itong si Mr. Medina ng 36 million kahit hindi pa daw na kompleto yung mga documents. So ngayon, inakusuhan silang dalawa. Itong si Arnel at yung sino ito? Si Sinclair. Kaya tignan natin. Ano yung balitang yan? Mga kababayan, nakakaloka, no? So, inakusahan nila si Arnel Ignacio nga na mayroong 1.4 billion na anomaly dito sa transaction pagbili ng lupa malapit dito sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi daw ito sumunod sa mga, tamang pag-process nitong pagbili ng property na yan. At hindi daw na-approve ng OWA board. Basta to cut the long story short, isangkot si Arnel Ignacio dito sa kawatan dyan sa, Diyos ko, Arnel. Ito lang yung sa akin. Arnel, dati naman supporter ni Pangulong Duterte yan. Okay? I'll tell you something about Arnel. Total, si Arnel, wala na siya. Nung nandoon ako sa Pilipinas, nag-message yan sa akin. Arnel, di ba? Kaya ako, nung ikaw ay sumuporta sa mga bangag, hindi naman kita binoljak. Kasi, maintindihan ko, kailangan mo mag-survive. Teka, Twitter, X, nag-message yan sa akin eh. I don't know kung nakwento ko na sa inyo. Hanapin ko lang si Arnel. Bago ako mag-comment. Okay. Arnel Ignacio. Tignan natin si Arnel Ignacio. Ito ba yun? Paano ba yun? Dami naman, teka. Oh, hindi ko na alam kung paano ko puntahan sa Twitter, no? Kasi hindi ako masyado nagti-Twitter. Okay. Tignan natin. Ito. Arnel, ayan. Tignan natin si Arnel. May comment ako sa iyo, Arnel. Ito, okay, taan nyo? Ito siya. Sabi ko sa iyo, may message yan. Hello po. Ayan, March 7, 2022. Ma'am, tried calling baka mali country and area code. Ayan, March 7. Ito pala, ito. I miss March 4. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan, Diba? May message niya ako. Hi, Miss Marlica. I'm Ernie, staff and close friend of OWA Deputy Administrator Arnel Ignacio. Gusto niya sana kayo makausap regarding important matters. Sana po you can find time and to get in touch with him as soon as you have the time, since I know that you are very busy and your schedule is crazy. Thanks a lot. March 4 to, March, April. Ay, hindi pa ako nakauwi ng Pilipinas pala nito. Ayun, sabi ko, hi. Ayan, nagsumagot ako dyan. Binigay ko yung number ko. Tapos, ang huling conversation namin, March 8. Anyway, hindi kami nag-usap ni Arnel. Nag-text lang siya. Arnel, ito. Total, pinagbibintangan ka nila ngayon, nasangkot ka ng billion na yan, 1.4 billion. Bakit hindi mo sila isplok? Bakit hindi mo sila i-bukelya itong dati mong amo? Naniniwala ako, Arnel, na alam mo kung ilan o sino ang mga magnanakaw sa departamento mo. Kung ilulubog ka nila sa kahiyan, isama mo na sila. Bit-bitin mo sila. Okay? Kasi ganito maglaro ang mga bangag. Matapos kanilang pakinabangan, ay sisirain ka. Hindi ako magko-comment kasi hindi natin alam kung ito ay paninira kay Arnel dahil may nalaman si Arnel Ignacio. Di ba dating Duterte supporter yan? Ako naman, nung siya, alam ko dating Duterte supporter siya, kailangan niya magtrabaho eh. Kung kinuha siya ng Bangag Junior, di sino ba naman ako para pigilan siya? O parang sino ba naman ako para pigilan ka? Ang halik ko, di ba?